Of course, sa ating mga friends from the press, we ask you to please introduce yourselves and use a microphone. Yeah, we will be assisted by our peers. Yeah, we start with Ma'am Hilda. Good morning. Good morning, I'm Hilda Ong from DWPL in Remate. At actually, maganda nga itong MOA signing. Dahil ang unang tanong ko po, bakit ayaw tanggapin ng mga bangko o mga telecom pagka national ID ang ipipresent? The reason na sinasabi nila, walang signature doon sa national ID. Okay, tama po yun, yung magandang tanong. Pero ito po ay ito yung observation natin noon pa. The Bangko Sentral ng Pilipinas and the different government agencies have already issued several memorandum for the banks and financial institutions in particular that they have to accept the different forms of the national ID, whether this is digital, this is the physical, or the e-bill ID. Ang ating pong Philippine Statistics Authority nagtatrack ng mga different entities na hindi tumatanggap. We are doing this on a weekly and monthly basis. At nung una po talaga, siguro mga 3 years ago, talagang mataas. But right now, the number is very small. And if you do transaction and if there's still issues like this, we welcome yung mga information na to at ito po ay pinag-uusapan ng Philippine Statistics Authority at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi yung instruction sa mga banks ay kailangan nilang tanggapin yung different forms of the national ID. And I'd like to just add, yung sinasabi ko kanina, in fact, a lot of banks already and financial institutions are already utilizing the authentication services similar to what the PhilHealth is doing. No? Kasi mas importante yun na mabe-verify ka based on your information, based on your biometric information. As I mentioned kanina sa aking mensahe na mga 17 million na different transactions sa mga financial institutions ang na-record namin sa PSA using the biometric information. Maraming salamat. At may follow-up question. Isa sa may kasambahay, nais po niya pumasok sa e-gov. Pero the problem is, kinakailangan meron siyang national ID, which is doon po siya nagpagawa sa Zamboanga. Pero up to now, wala po siyang PhilSys ID, kaya hindi rin siya makapasok sa e-gov. Kumbaga hindi siya makapagsimula. Yung ating, kung na-enroll na siya sa national ID, ay parang yung dito, hindi naman kasi kailangan ng e-gov app yung ID mo, ano? Yung kailangan lang yung information and then the facial authentication, similar to what the PhilHealth, the PCU is doing kanina. But if there is a problem with your kasambahay, nandito po yung ating mga technical team na pwedeng tumulong. Pero yung ating requirement ay hindi talaga yung hindi humingi ang e-gov app ng ID niya. Yung information, yung name, saka yung birthday, and then magkakaroon siya ng liveness check. So yun po yung kailangan para makapasok siya sa e-gov app. Thank you. Thank you po. Thank you, Dr. Hilda. Yung isa pang po kong kasambahay, excited po talaga siya magkaroon ng IDs. So, hindi siya makapagsimula dahil sabi ko, ang first step, mag-request siya ng PSA birth certificate. So, nakatanggap siya na wala siyang birth certificate na record. Ngayon, sabi niya sa akin, paano to? Hindi naman talaga ako ginawa ng birth certificate ng magulang niya. So, paano ako makapagsimula para makakomply ako sa PhilHealth, sa SSS, kundi ako naman ang makakaroon ng problema? Marami po yung marami tayong mga ganong kababayan. Sabi ko kanina, 3.7 million, nabawasan na ng mga 500,000. So ngayon mga 3.1 million na lang. Ay hinahanap po namin sa tamang-tama dahil in-offer mo yung information. Mababawasan na ngayon yung 3.1 million namin ng isa. Madali na lang po yan. No? Mayroon tayong proseso na, yung out of town late registration. Hindi na siya kailangan bumalik kung saan siya pinanganak, dito nila lang ipaprocess. Kung saan siya nakatira ngayon, tutulungan siya ng Philippine Statistics Authority. Kasi ginagawa natin, kung out of town, pinapadala lang natin doon sa mga probinsya namin, kasi may mga provincial offices
kami at sila po yung nakikipag-ugnayan dun sa mga local civil registrar at pag na-complete na yung proseso, ibabalik na naman ulit dito para ma-load na natin sa database. So marami po tayong natulungan na ganun ang problema. There is a way, a simple process, and the Philippine Statistics Authority will be glad to help because we are actually looking for them because the PSA's commitment is really 100% coverage by 2030. So yung number natin ngayon ay mga nasa 97.1%. And we have about 5 years to complete yung universal coverage. Kasi talagang that is a universal right na magkaroon ka ng fundamental identity through your birth certificate and the national ID. So mamaya kukunin namin yung pangalan ng kasambahay mo at para mabigyan na natin ang solusyon at madagdag siya doon sa numero na nabigyan na talaga ng birth certificate. Thank you. Yung sa akin po, follow-up to kay Miss Len, yung isa pang pong kasambahay, excited po talaga siya magkaroon ng IDs. So, hindi siya makapagsimula dahil sabi ko, ang first step, mag-request siya ng PSA birth certificate. So, nakatanggap siya na wala siyang birth certificate na record. Ngayon, sabi niya sa akin, paano to? Hindi naman talaga ako ginawa ng birth certificate ng magulang niya. So, paano ako makapagsimula para makakomply ako sa PhilHealth, sa SSS, kundi ako naman ang makakaroon ng problema. Marami po yung marami tayong mga ganong kababayan. Sabi ko kanina, 3.7 million, nabawasan na ng mga 500,000. So ngayon mga 3.1 million na lang. Ay nahanap po namin sa tamang-tama dahil in-offer ko yung information. Babawasan na ngayon yung 3.1 million namin ng isa. Madali na lang po yan. No? Mayroon tayong proseso na, yung out of town late registration. Hindi na siya kailangan bumalik kung saan siya pinanganak, dito niya lang ipaprocess. Kung saan siya nakatira ngayon, tutulungan siya ng Philippine Statistics Authority. Kasi ginagawa natin, kung out of town, pinapadala na lang natin doon sa mga probinsya namin, kasi may mga provincial offices kami. At sila po yung nakikipag-ugnayan doon sa mga local civil registrar. At pag na-complete na yung proseso, ibabalik na naman ulit dito para ma-load na natin sa database. So marami po tayong natulungan na ganun ang problema. There is a way, a simple process, and the Philippine Statistics Authority will be glad to help because we are actually looking for them because the PSA's commitment is really 100% coverage by 2030. So yung number natin ngayon ay mga nasa 97.1%. And we have about 5 years to complete yung universal coverage. Kasi talagang that is a universal right na magkaroon ka ng fundamental identity through your birth certificate and the national ID. So mamaya kukunin namin yung pangalan ng kasambahay mo para mabigyan na natin ang solusyon at madagdag siya doon sa numero na nabigyan na talaga ng birth certificate. Thank you. At meron pa ako isa pa, ewan ko bakit mga na-hire ko kung may problema sa identity. Yung sa bagong driver ko naman, ang ginagamit niyang pangalan all throughout, mula sa school hanggang sa may trabaho na, saka lang niya nalaman na ang pangalan na ginagamit niya, saka sa birth certificate, talagang malayo, hindi yung same ang pangalan. So sabi niya sa akin, kung kailan daw ako magbabakasyon ng matagal, para uwi daw siya sa probinsya, para mag-spend ng money sa City Hall, para i-correct lahat. Pero meron bang na simpleng hindi naman siya gagastos sa kalaki. Yung sinabi ko nga kalaki? kanina na hindi na siya kailangan bumalik doon sa pinanggalingan kung saan nagkaroon ng event kasi pwede na wala na siya kakilala doon. Meron po tayong out of town correction of the processes. So pwede na siya pumunta doon sa, kung malapit po kayo sa opisina ng Philippine Statistics Authority, doon po sa East Avenue headquarters namin, ay pwede namin siya tulungan. May mga protocol in place na po talaga tayo kasi sinisimplify natin yung ating proseso na hindi na kailangan umuwi yung ating mga kababayan, lalo na kung malayo at kailangan na lang nilang i-file doon sa ating pinakamalapit na PSA office. Thank you. Salamat po. Thank you, Dr. Hilda Ong. Siguro magandang takeaway